Hi and welcome! Kunigaya Vlogs! Buhay-buhay dito sa Helsinki, Finland ngayong November 2024. Short raw vlogs. Sharing ito sa free trainings sa workplace. Once a year, may mga pinapadala yung workplace namin. Mga organized na training either sa hospital or sa mga hotel, ganun. Organized ng hospital din pwede or ng private na companies. Lagpas 5 years na ako dun sa same workplace ko dito sa Helsinki. Pero ngayon pa lang ako nag-volunteer na pumunta sa training. Kasi uunahin na papuntahin yung mga never pang nag-attend ng trainings. And yung maganda kasi dito, libre yung pakain, char. Yun yung habol. Libre pa yung pakain dun sa training na pupuntahan. Maliban syempre sa marami kang matututunan. Nga lang yung napuntahan kong part medyo basic pa lang yung levels doon. Parang targeted din siya sa mga entry level na employees, mga ganun. May mga ganong options kapag nag-work ka dito sa Finland. Pero yung gastos doon, bale yung transpo ko, galing bahay papunta doon, ako yung nagbayad and syempre yung pauwi. Pero yung food, yung venue, ganun, covered na yon ng binayaran ng kumpanya on your behalf. Ang process pala ng mga trainings, kunwari sa amin, isasend by email yung info na merong training ng ganitong dates, kung sinong may gustong pumunta, mga ganon. Tapos kaming mga employees, sasabihin namin din via email kung gusto naming sumama nga. Tapos titignan, pipiliin kung sino sa amin yung pupunta. Usually, depende kung never ka pang nakapunta ng kahit anong training sa workplace na yon habang employed ka dun sa workplace na yon. Tapos, yun nga, yung mga info, isasend na lang by email. Pati yung pag-inform mo doon sa maggagawa ng event na sasali ka nga, yung notice mo, ikaw rin yung magsasend by email. May mga sasignan ka, mga ganun. And then na rin yung pricing. Nagulat nga ako, wow, mamahalin pala. Lagpas 100 euro po ang yung food venue, ganyan. Ang mahirap lang doon kapag yung workplace mo ay sobrang layo doon sa venue ng training. Kunwari doon sa pinuntahan kong training, galing sila sa iba't ibang places dito sa Finland. Sakto dito ako sa Helsinki at yung training dito rin sa Helsinki. Kaya parang accessible sa akin yun. Kasi kung galing ka naman sa ibang places dito sa Finland, other than Helsinki, nandito sa South, yun nga, mahaba rin syempre yung biyahe mo. Parang yung isa gumising daw siya ng before 4 a.m. para sumakay ng train para pumunta dito sa Helsinki, dun sa training venue. And dahil hotel din yung venue, yung iba na nanggaling sa malalayong places dito sa Finland, nag-overnight sila doon sa hotel. Ang alam ko, covered pa rin yun ng employer mo, yung stay mo doon sa hotel. And syempre, yung time, kasi 2 days yung training namin, parang yung hours mo doon, parang duty mo na rin. Paid yung hours mo habang 'di ba? Habang nandun ka sa training. O, di ba, isang selfish reason din kung bakit ako nag-volunteer dun sa training kasi nung time na yun, gusto ko rin pumunta somewhere na hindi ko na kailangan pumunta dun sa workplace mismo. May libreng pa-travel. Kahit dito lang naman siya sa Helsinki, hindi naman siya malayong travel para sa akin. Yan, over the years, yung mga trainings naman namin, hindi lang siya sa Helsinki ginawa. Meron ding Lahti, Tampere, ganun. May mga workmates din kami na pinapunta doon or mga nag-volunteer na gustong mag-attend ng trainings. Meron din, hindi lang yung parang inattendan ko na basic stuff yung ituturo. Meron din yung Suventava na sabi nila mas advanced and mas matagal. Hindi lang 2 days. Kunwari dun sa kasama ko, parang 4 to 5 days ata. Tapos napakarami daw nilang homeworks. O, diba? Nag-training ka na, may homework ka pa. At ano ang feedback ng mga employees na sumasama sa trainings? Yung iba, parang ako, marami naman kaming natutunan. Yung isa, sabi niya, basic lang yung tinuro. Parang yung pinuntahan ko nga, oo, basic. Pero parang may nare-review rin sa'yo kahit pa paano. May mga nakikita kang medyo bago-bago. Tapos may meet mo yung mga colleagues na iba-ibang hospitals ang pinanggalingan. Kasi from all over Finland, yung mga participants. Ayan, dagdag info ko lang. May mga na-attendan din yung mga ka-work namin na nurses sila ha. Para-pareho kaming nurses dun sa workplace. Pero yung ibang training na napupuntahan nila, minsan marami din dun mga doctors. Hindi lang sila yung nagpe-present pero kasama din sila dun sa audience mismo. Pero usually, pang mga nurses yung trainings namin. Pag sumali ka rin dun sa workers union, parang kunwari sa amin, TEHU, meron ding super, mga ganun. May mga ina-arrange din sila na organize na mga trainings. Tingnan na lang yung websites nila.
And syempre marami ka ring matutunan doon maliban sa may mga palibreng pakain, share. And meron din ang alam ko mga online na workshops, mga trainings. Basta i-explore lang yung website ng union. And minsan may mga pa-nurses day sila, may mga workmates kami na yun yung mga gustong pinupuntahan. Yung actual na pupunta ka doon ng mga face-to-face discussions. Minsan sasali ka sa mga rally, sa mga welga, mga ganun. Maganda ring maging active doon kasi lalo na yung sahod namin, nakakaltasan siya kada buwan at napupunta yon percentage ng sahod namin napupunta sa union na pinag-joinan mo, kunwari sa amin TEHU. Kaibahan nun dun sa kunwari Philippine Nurses Association na nag-member din ako noon sa Pilipinas, yearly yung bayad ko dun sa PNA sa Pilipinas. Dito naman, every month, percentage ng sahod mo mapupunta dun sa union. Ayan, naparami na ba yung kwento tungkol sa work, sa trainings, at sa union ng mga empleyado dito sa Finland. Ito po sa mga nanonood lang at hindi masyadong nakikinig, char. Or dun sa mga nakikinig na gustong tingnan din kung ano yung nasa video. Ito po ay gabi sa Helsinki. Ito ay sa sentro din sa may town mismo. May pa-event yung employer namin. Pikkuyaulu yung tawag dyan. Nitong November ito, parang maagang pamaskong handog, diba? May pa-dinner yung kumpanya, sayaw din, may music, ganun. Kung ano man yung trip mo doon, may mga inumin, may alcoholic, may non-alcoholic. Ito po ay sa labas ng venue namin. Malapit siya sa Pampang and kita yung mga cityscapes. Kaya nakunan ko rin kasi hindi naman ako everyday na pupunta dito sa part na to ng town. Sabi ko nga, hindi ako nakatira sa sentro mismo ng Helsinki kasi mahal po ang mga property dyan, chair. Ito yung venue nung nakakain na ang lahat. Ubos. Libreng pakain, libreng fine dining ng mga employer. Yan po ay once a year ngayong Pikkuyaulu, November 2024. May isang taon din na hindi kami nag-party nung time ng COVID yun. Ay, hindi po pala ito yung fine dining. Buffet po pala ito sa loob ng isang cafe. Nag-cater sila. Pero yung favorite kong part yung dessert, panna cotta. Parang may hawig siya sa maha natin sa Pilipinas. Ito kasing pinakamaraming serving, di ba? Yung iba po, mga isda, ganyan, may salad. Siyempre, may patatas. Dun sa Pikkuyaulu na part, dun mo rin makikita yung management ninyo na hindi mo nakikita everyday sa workplace. And syempre, kung may ibang branch kayo, dun mo rin sila mamimit, parang yung sa amin nga. Iba-iba rin yung events kung paano nila ito sa-celebrate. Kunwari, manonood kayo ng theater, live, ganyan, manonood ng concert, pupunta sa bar, after ng fine dining, mga ganun. Over the years, iba-iba rin yung inorganize sa amin. May mga pa-games din na sinalihan namin. Minsan makikinig din kayo sa music, parang ngayong taon. Ang totoo ngayong taon lang kami nagkaroon ng music dun sa party na puro English songs yung nandun, di ba? Yung tinugtog at kinanta. Kasi noon, syempre, yung mga theater in Finnish. At yung mga kantahan sa bar, Finnish din. Ayan, chika sa Pikkuyaulu ngayong November 2024.